Sa loob ba naman ng 8 years na kasama ko ang talagang masasabi ko na mabuti ang Diyos, hindi dahil sa mga kapala, hindi sa mga pagsubok. Dahil ang pagsubok na yun, aking ma-realize na ang pagsubok na pala yun ay isa yun sa ginagamit ng paraan ng Diyos upang tumatag ang ating pananampalataya at upang mas maging matutunan tayo bilang tao. Ang kabutihan ng Diyos para sa akin ay yung araw-araw niya na paggabay sa akin at sa family ko. And He guided me to heal because of the past. And until now, I'm still healing. And I'm thank God kasi binigyan niya ako ng second chance mabuhay dito sa mundo. And ganun din yung family ko. Maraming kabutihan ang nagawa ng Panginoon para sa buhay ko, hindi lang sa akin, kundi sa pamilya ko. Hindi ko na maisa-isa lahat ng yun, pero isa na doon siguro yung napagaling niya yung mama ko sa operation, sa kidney niya, sa tito ko na gumaling sa TV. Sobrang daming prayers yung nilaan namin doon. Thank God kasi gumaling sila lahat. Sobrang buti ng Panginoon. Ginawa ng Diyos, lahat naman tayo ay pinagkakalooban niya ng kabutihan. Ngunit ang isa sa hindi ko makakalimutan na pinagkaloob niya sa akin ay yung binigyan niya ng pangalawang buhay ang aking tatay. Kasi hindi ka nang mamatay ang aking father. And sa panahon na yon, tingin ko yun yung pinakamabuting nagawa niya sa akin. Bilang isang ina, ang kabutihan na ginawa sa akin ng Diyos ay binigyan niya ako ng pagkakataon na maging isang ina sa isang napakabuting anak. Tsaka makabawi bilang isang anak sa aking magulang. Kasi naranasan ko na ngayon kung anong hirap ng aking magulang para sa akin. So sa araw-araw na ginawa ng Diyos, papasalamat ako sa Kanya kasi binigyan niya ako ng isang mabuting anak at isang mabuting asawa na magiging parte ng buhay ko para sa pagpapalaki ng aking anak. Ang para sa akin, dinidescribe ko si Lord sa buhay ko bilang isang liwanag tsaka bilang isang gabay. Liwanag siya ng mundo ko kasi pag nandun ako sa point na madilim na yung mundo ko, isang tawag ko lang sa Kanya, isang kausap ko lang sa Kanya, okay na ako. Gabay kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, alam ko na isa akong mabuting ina para sa anak ko. Kabutihan na naranasan ko sa Diyos ay yung araw-araw na pag-isip sa umaga. Dahil nakakatuklas ako ng mga kailangan kong tuklasin sa araw-araw. And yung mga effort ng nanay ko ay nasusuklian ko. And nagpapasalamat din ako sa ganung bagay na tinutulungan ng Diyos ang aking ina kahit na pagod na siya ay ginagabayan pa rin siya ng Diyos. Paano ko i-describe ang Diyos sa buhay ko? Siya lang naman ay ang Diyos ng mga kapangyarihan at kapagligtas, makabaging Diyos, mapagmahal, at higit sa lahat, siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Madidescribe ko si God as my light because He was my light nung nasa kadiliman talaga kami ng pamilya ko. Like, we're on the situation na hindi na namin alam kung saan na kami lalapit because yung incident na yun, nag-cause talaga yun ng sobrang damage sa sarili ko and dun sa family ko. And God gave us a light, and that light becomes our way to become better in this situation. Paano ko ma-describe yung Panginoon sa buhay ko? Siyempre, sobrang galing niya, sobrang worth it, lahat ng pagod, lahat ng binibigay na challenges. Kasi binabago na yung buhay ko. Hindi lang yung sa akin, pati na rin sa mga kapatid ko. No? Binabago na yung buhay ko. Yun lang kasi. So, madidescribe ko si Lord, siguro siya yung strength ko. Kasi sa araw-araw, lahat tayo may pagsubok. And isang call ko lang sa Kanya, binibigyan niya ako ng lakas para lumabas. Para sa akin ang Diyos ay kapuwang ko sa buhay dahil lalo na sa mga bagay na hindi ko kaya ay nagagawa ng Diyos na posible. Ganun. Kapag lumalapit ako sa Kanya, ay nagagawa niyang
posible yun. Para sa akin, nasasabi ko sa sarili ko na hindi ko to kaya. Pero kapag nagdadasal ako, kapag lagi kong lumalapit sa Kanya, ay naisip ko nagagawa ko siya ng maayos.